Sa usapin ng ICC, itong si Bato de la Rosa, syempre, kabado na rin ito ka-coffee kasi balita ko next month daw eh. Nalalapit-lapit na itong pagpasok ng ICC at ang pag-aresto dito kay Digong eh. At dito kay Bato de la Rosa. Eh, di ba, iyakin itong si Bato. Duwag itong si Bato eh. Nako, uutusan pa ang presidente. Stand your ground on ICC investigations. Wow, sabi ni De La Rosa kay Marcos. Oh. Talaga ba? Ano yun? Didikta kayo dyan? Ano, utos-utos na kayo dyan? Sino kayo? Akala nyo si Digong pa rin ang presidente, no? Oh, kung nakikita ninyo, dyan sa inyong screen, no? Kung may headline sa Inquirer, no? Uutusan nyo pa si PBBM dyan. De La Rosa to Marcos, stand your ground on ICC investigations. Kasi, di ba, sabi ni DOJ Secretary Remulla, it is not the business of the Philippine government na pigilan itong investigasyon na ginagawa ng ICC. Ano, kinabahan. Kinabahan na sila dyan. Kasi noon daw, hindi raw papapasukin itong ICC. Ngayon, bakit nag-iiba daw ng tono? Kinabahan tuloy itong mga to, baka makulo. Yari, pasok ICC. Yan ang pinapangamba nila dyan eh. Pag pumasok na ang ICC, di tapos ang karir nila dyan. Lalo na kung hindi manalo itong si Bato de la Rosa sa pagka-senador, no? Re-electionist ito eh. Pag hindi siya lumusot dyan, naku, yari, wala na siyang immunity. Mapapabilis ang pagkakulong niya dyan. De la Rosa to Marcos, stand your ground on ICC investigation. Yan, oh, galit na si Bato. Oh. Huwag mo siyang inaano dyan. Galit na yan. Senator Ronald Bato de la Rosa called on President Ferdinand Marcos Jr. on Saturday to make a definite stand on behalf of the government amid the recent developments in the investigation of the International Criminal Court or ICC on war on drugs dito sa Oplan Tokhang nila. Sino ang diktador? Oh, tinutusan nyo si PBBM. Ano kayo? Hello? Yan ang gusto nyo eh. Yung kampo nyo eh. Diktahan si PBBM eh. Yan ang gusto nyo eh. Hawakan siya sa ligo, sa kalin. Ipagawa ninyo yung mga gusto nyo ipagawa. Nangyari na yan eh. Yung pag-appoint lang ng mga cabinet members, pag-appoint ng mga opisyalis, may mga pinapasok ang kampo ni Digong. Oh, ito ilagay nyo dyan. Ganyan. Para control pa rin nila si PBBM. Para sa gabinete, hawak pa rin nila. Eh, nahuli. Pinagtatanggal. Ayos kayo ha? O yan, tsugi kayo lahat ngayon. In an interview with DWIZ 882, De La Rosa questioned, kine-question ni Bato ha? The recent changing stance of the cabinet in allowing the ICC probe in war on drugs, despite the president making a statement before that he would not recognize the ICC's jurisdiction in the country. Eh, ganun pa rin naman ang sinasabi ni PBBM eh. Meron bang official statement si PBBM na sinasabi niyang nire-recognize niya na itong ICC? May nakita ba kayo? Wala akong makita. I am not sure. Ito na siya ha. I am not sure of the definite stand of the government. What the president and his cabinet are saying are two things. Magkaiba daw po yung sinasabi ni PBBM at ng gabinete niya. The president seems to have lost control over the cabinet, or the president is the one who double talks over green lighting what the cabinet does. Will he or will he not? Nothing is definite, said De La Rosa. Bakit daw magkaiba yung sinasabi ni Remulla at ang sinasabi ng presidente? Eh, si Remulla yun eh. Si Remulla ba ang presidente? Si Remulla ba ang spokesperson ng presidente? Definitely hindi. Diba? Iba yung nasa isip ng presidente, iba rin yung nasa isip ng DOJ secretary. May basbas ba si PBBM? Hindi natin alam kung may basbas siya dyan. Pero hindi mo pwedeng i-assume na yung statement na Remulla, yun din po ang statement ng presidente. Magkaibang tao yan. Ako, naninindigan na ako, ganun pa rin ang pinaniniwalaan ko na mga desisyon ni PBBM patungkol dito sa ICC, lagi may legal basis yan. May panggagalingan yan. Nagbago na ba ang stance ng presidente? Wala pa. Wala pa siyang sinasabi na papayagan niya na itong ICC na pumasok dito sa Pilipinas. Gamitin ang resources ng gobyerno para imbestigahan itong si Digong, si Bato at ang ilan pa. Ano siya sinabi? May nakita ba kayo? Mga DDS na nakikinig sa atin, may nakita ba kayo na statement ni PBBM na pwede mag-imbestiga na itong ICC, tutulungan ng PNP at ng law enforcement agencies natin? Di ba wala? Si Remulla meron. Ang sinasabi ni Remulla, hindi namin pipigilan
kung magsasagawa sila ng investigasyon. Si Remulla yan, di ba si PBBM yan eh. Pero ang sabi niya, hindi namin siya tutulungan. Hindi namin tutulungan ng ICC, mag-imbestiga kayo kung gusto niyo mag-imbestiga, pero hindi tutulong ang PNP, hindi tutulong ang NBI para sa sinasagawa ninyong investigasyon. Pwede kayo mag-interview. Diba? Online, face-to-face yan, interviewin ninyo yung gusto ninyong interviewin. Pero hindi tutulong ang gobyerno ng Pilipinas sa ginagawa ninyong investigasyon niya. Si Remulla yan ha, hindi yan si PBBM. O si Bato, naguguluhan siya. Ano ba talaga, Presidente? Mag-declare ka na. Ano yung stand mo dito? Wow, nag-utos ang boss. Solicitor General Minardo Guevara said on Tuesday that the government would not stand in the way of the ICC in processing Duterte's administration's bloody drug war. Guevara also confirmed that ICC prosecutor Karim Khan sought assistance from the government in July to interview former and current high-ranking police officers allegedly involved in the deaths of thousands of people in what was then known as Oplan Tukhang. Mga korte natin eh. Meron ng ruling mismo eh, na nagkaroon ng violation eh. Pinanagot ang mga polis. Pero yung nag-initiate ng programa na yan, yung nag-launch ng programa na yan, hindi pa nananagot. Nako, delikado kayo dyan. Mukhang hihimas rehas itong mga to. Nako, kabado na eh. Sige, madaliin nyo na. Patalsik nyo na si PBBM dyan. Meanwhile, De La Rosa said on Wednesday that he is not bothered by the recent actions taken by ICC against him after being tagged by ICC as suspects in the drug war. De La Rosa was the chief of the Philippine National Police during the time that the Duterte administration carried out the war on drugs. Hindi daw po siya natatakot, hindi siya naduduwag dito, si De La Rosa. Wow, sana all. Ganyan dapat. Matapang dapat. Hindi iiyak. Ang problema eh, mukhang iiyak daw ka-Kobe itong si Bato de la Rosa eh. Sabi ni Gonzon mukhang may iiyak na naman dito sa investigasyon na yan. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang. Ipiko na piko sila kay Trillanes eh. Naiisa sila ni Trillanes. Ang ginagawa kasi ni Trillanes ngayon, hindi ko alam kung nananakot lang itong si Trillanes, pero parang sampa ng kaso itong si Trillanes dito sa mga DDS. Di ba? Sampa siya ng kaso. O sige, manalo kayo dyan. Pero stress pa rin kayo dyan dahil nakasuhan kayo dyan eh. The ICC has also asked the International Police o Interpol to put 5 high-ranking government officials linked to the drug war, including De La Rosa, under Blue Notice. A Blue Notice seeks to collect additional information about the person's identity, location, or activities in relation to a criminal investigation. Ako, dyan sila natatakot dyan eh. I-Interpol na. Ang narrative kasi ngayon ka-Coffee sa usapin ng Interpol, hindi pwedeng hindi mag-participate ang gobyerno ng Pilipinas. Kapag nag-request ang Interpol sa gobyerno ng Pilipinas, kailangan nating tulungan. Dahil commitment yan eh. Yan din ang sinasabi ni Remulla, commitment natin yan sa international community. Signatory tayo sa commitment na yan eh. Kailangan natin tulungan itong Interpol. Diba? Kasi tinulungan nila tayo. Naaresto si Teves sa tulong din ng Interpol. Tapos ngayon, hindi tayo tutulong sa request nila. Hindi natin ibibigay yung kanilang request. Ako, mahirap-hirap yan. Sa madaling sabi, maaresto itong mga to. Maaresto itong mga to. Dahil tutulong ang gobyerno ng Pilipinas. Lalo na itong walang katigil-tigil itong mga tao na ito. Paano may pagtatanggol yan? Di ba? Yung mga tao yan, ipilit na sinisira ang gobyerno. Kung mabait-bait lang sana itong mga to sa gobyerno, hindi kayo magaganyanin ng gobyerno eh. Ipagtatanggol kayo hanggat sa kaduluduluhan. Ang problema eh, masyado kayong excited eh. Gusto nyo pabagsakin itong gobyerno na ito eh. Para makaupo kayo dyan eh. Maluklok kayo dyan eh. Masyado kayong excited at nagmamadali. Vinos de Rama. Oy, Haribaw. Marcos na ang presidente. Hindi Duterte. Hindi pa rin nakakabubon yung mga yan eh. Hintay lang kayo. Sabi ni Ray Coral, bugok, bayaran ka coffee, insaymada ka, kawawa ka naman pag napalayas ang amo mo. Wow, sana all. Ray Coral. Shoutout sa iyo. Bakit naman ako kawawa? Wala ba akong trabaho? May trabaho naman ako eh. May full-time job ako. Dalawa pa nga eh. Ray Coral, ikaw, ano mangyayari? Hindi na relevant si boss mo ngayon. Paano ba yan? Lori Babawag, sama natin sa dasal ang bansa administrasyon at si PBBM. Pati yung mga DDS, isama na natin para magising. Yung mga DDS, magising kayo dyan, kalampag. Tinan mo yung mga nangyayari sa inyo. Halimbawa, itong si Ray Coral. Sige, Ray. Halimbawa,
Makulong tong si Roque, pagtatanggol mo pa rin. Hindi mo ba alam na yung kinanlong niya sa bahay niya, pinatira niya sa bahay niya, renter daw, umuupa. Dati lang kung 1 milyon ang upa sa isang buwan, no? Ipugante sa China. Maraming nabudol, 180,000 katao dyan sa China. At dito nagtatago sa Pilipinas. Ipagtatanggol mo pa rin ba yan? Oh, ngayon, sabihin mo ngayon sa amin na bayaran. O paano yan sila Roque? Oh, ang Pogo, yung mga krimen na nalikha dahil sa Pogo na yan. Yun ba ang tama? Sino mas masahol? Si PBBM o si Roque? Diba mas masahol si Roque? Malinaw na malinaw. Annalyn Domingo, happy watching. Thank you for tuning in. Kay Antonio Miranda, shoutout din po sa inyo. Kay Nichiku, good evening ka coffee, watching from Yokohama, dyan po sa Japan. Happy viewing po sa inyo. Sino yung testigo? Sabi ni Mike, yung Cathy Binag daw ka coffee. Mike, yan daw po yung kanilang testigo. Kaibigan daw po o girlfriend, dating girlfriend ng kaibigan ni PBBM. Yan daw, nakita niya raw 5 beses. 5 beses. Pero walang taon kung kailan niya nakita yan. Ed, oy, programmable ang mga utak ng mga didilis. Mukhang gano'n na nga. Ginagamit lang kayo, mga DDS, ginagamit lang kayo. Tagapalakpak lang kayo ng mga Duterte. No? At sa eleksyon, yan, taga-boto. Yan ang gagawin sa inyo dyan. Sabi Arbas, shoutout po sa inyo kay Juanito Balagtas, napalayas daw ang amo. Yan ang madaling mauto. Kaya hanggang ngayon, dilis pa rin ang utak. Ayan, bakit dilis? Maliit lang ba? Hanggang ganun lang. Sabel Marsan, happy watching ka coffee. Hello sa inyo ka coffee. Tawag ko kay Roque ay Bonjing na DDS, sabi ni Maria Leonora Coquiao. Oy, nakita sa panaginip, hilarious, sabi ni Janet Stone. Alright, sige, yung mga nasa Facebook ka coffee, pasuyin na lang, please like and follow ko na sa Facebook. Kung nasa YouTube po kayo, please click nyo lang po yung subscribe at i-like na rin po yung video na yan para sa ating attendance check. Like lang po yung video. Kuha na kayo ng kape, move on tayo sa ating next topic.